mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28 KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Road Rage. Pagpasaherong UV Express ng araro ng mga sasakyan sa Commonwealth Avenue. Isa pang away kalsada. Jeepney driver, minura at nag-dirty finger pa sa suminda sa kanyang enforcer sa NAIA. At News 5 exclusive. Lolong hirap ng maglakad, ninakawan sa eskinita sa Maynila. Vice President Sara Duterte, nilaglag daw ang administrasyon ng kanyang ama sa isiniwalat niyang korupsyon sa overpriced laptop sa DepEd. Hindi nga sa amin nangyari yung procurement. Oh. Diba, mga ka-clear? Nilalaglag niya ang tatay niya dito. Lindol na naman! Grabe! Surigao del Norte, niyanig ng magnitude 6. Habang sa ilang bahagi naman ng Luzon at Visayas, inuulan bunsod ng bagyong Ramil. Ang mga tutumbuking lugar, alamin. Eto na nga, Optimum star Claudine Barreto muling makakasama si Mark Anthony Fernandez sa kapatid action seryeng Totoy Bato. Minura at nag-dirty finger sa enforcer ang isang driver ng modern jeep sa NAIA. Ang nag-beast mode na tsuper ayaw patalo kahit pumarada siya sa maling lugar, kaya bumigat ang trapiko. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nakaparada lang sa gilid ng kalsada sa Pasay City ang modern jeep na ito habang tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Yun nga lang, bawal pumarada sa lugar na yan. Nang sitahin ng mga enforcer, imbis na umabante ang driver, abay nang bastos. Oh, yan mga junisyon na to, walang galang, walang respeto. Ayan, no? Respeto. Akala mo makakasakay ka ngayon, wala akong papasakay sa yung pasahero ngayon. Nagmura. Respeto. Oh, sige. Oh, hindi ko mapulitin yung basura. Oh, baba. At nag-dirty finger pa. Matigas, ayaw mulis, no? Nangyari yan malapit sa NAIA noong October 8. Sa halip na makipag-ayos, binastos pa ang enforcer kahit binivideoan siya. Kalaunan, umalis din ang jeep pero nakarating na sa LTO ang viral na video. Ayon sa Land Transportation Office, sinuspindi ng 70 araw ang lisensya ng driver at pinadala ng show cause order para magpaliwanag kung bakit hindi dapat tuluyang bawiin ang lisensya niya. Pati ang kooperatiba ng modern jeep, pinagpapaliwanag din ng LTFRB. Hanggang October 22 ang deadline. At kung hindi sila sisipot, posibleng makasuhan. Paalala po, ang kalsada hindi lugar ng yabangan, kundi ng disiplina. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang isang binatilyong siklista matapos mabangga ng truck sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Duguan at nakabulagtang binatilyong siklista ng madatnan ng mga rescue sa barangay Old Badara, Quezon City kagabi. Nakabanggaan umano ng binatilyo ang isang dump truck. Dinala pa sa ospital ang biktima pero dineklarang dead on arrival ang lalaki. Sa inisyal na investigasyon, 14 anyos lang ang biktima at residente ng barangay Kulyat. Ayon sa ilang nakakita, nagbibisikleta ang lalaki sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue nang mangyari ang disgrasya. Nakita ko ito, palikon yung truck. Yung bike naman, matulin din ang takbo. Ito, mabagal naman yung truck. Kaya yung bike, para bang hinabol niya yung karsadang maunahan niya yung truck sa pagliko. Ganun, tapos nung biglang bigla sabay silang nawala. Hindi raw napansin ng truck driver ang biktima. Pumalabog lang sa giliran ko, sa likod, kaya uminto ako. Yun na, yung kuhan ko, pagtingin ko, may tao na sa likod. Kinukumpirma pa ang pagkakalanlan ng minor de edad na biktima. Nasa kustodiya naman ng QCPD Traffic Sector 5 ang truck driver para sa investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5.
Sa pool sa CCTV, ang isang lalaking nagnakaw ng mga cellphone sa loob ng isang apartment sa Maynila. Nagtangka rin ng suspect na looban ng isang tindahan. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Pilit binubuksan ng lalaking ito ang isang tindahan sa apartment building sa Baseco Compound sa Maynila. Nang mabigo siya, umakyat siya sa hagdan papunta sa mga paupahang kwarto. Nang makita siyang muli sa CCTV, mapapansin may hawak na siyang 2 cellphone. Tinangay niya yan mula sa mga tenant. Nagnakaw din umano ang suspect ng 1,000 piso. Tumanggi magpa-interview sa harap ng kamera ang biktima. Pero kwento niya sa News 5, mahimbing siyang natutulog noon dahil sa pagod sa trabaho. Nakalimutan daw ilak ng isa sa mga tenant ang gate ng paupahan, kaya madaling nakapasok ang suspect. Aminado naman ng barangay na talamak ang nakawan sa kanilang lugar. Yung iba naman kasi mga paulit-ulit po, mga ganun. Pagkalabas, titira na naman. Halimbawa, nakuha ang cellphone, na-recover, kilala niya rin. Ngayon, ang effort naman ng barangay sa kakapulisan para makuha lang. Pagdating naman doon, dito, ayaw nilang tuluyan. Total na bawi naman po yung cellphone. Naibalik na ang isa sa mga cellphone matapos itong isauli ng ina ng suspect. Pero hindi pa rin nahahanap ang isa pang cellphone at ninakaw na pera. Patuloy na tinutugis ang suspect. Paalala naman ng mga otoridad. So, ang ano ko lang sa mga kabarangay namin, na sana bago sila matulog, o kahit hindi pa matulog, kailangan nakasip yung pinto o nakalock ng maayos. Kasi dyan sila magaling, lalo ng mga bintana. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Ano pa raw ba ang hinihintay? Kansilahin na raw dapat ng DFA ang passport ni Zaldico. Yan ang panawagan ni Navotas Representative Toby Tiangco. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Muling humarap sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure si Navotas Representative Toby Tiangco. Panawagan niya ngayon, kansilahin na ang passport ni dating Congressman Zaldico. DFA, bawiin nyo na si... The fact na nagkagulo doon sa Mendiola, that's already the start of a national security problem, di ba? Because people can take advantage of the anger of the public. So ano pong iniintay nila? Base sa huling impormasyon, nasa Europe si Ko. Iniuugnay siya sa anomalya sa flood control projects at sa mga pagsingit ng pondo sa 2025 national budget. Tanong pa ni Tiangco, bakit tila ang Department of Foreign Affairs pa ang nag-aabogado kay Ko? Sa ilalim ng Section 4 ng RA 11983, maaaring kansilahin ng DFA ang passport ng isang tao kung nakakaapekto ito sa national security. Giit ni Tiangco, pasok sa national security ang galit ng publiko. Ang sentimiento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Zaldico dito. Dapat naiintindihan yan noong mga may kapangyarihan. Pero sa isang pahayag, nanindigan ng DFA. Maaari lang daw silang magkansela ng passport kung may court order o kung pugante na sa batas ang may hawak. Samantala, patuloy na hindi sumisipot si Zaldico sa pagdinig ng ICI at maaaring humantong sa arrest warrant kung magpapatuloy ang kanyang pagbaliwala sa investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Kasunod ng pagtatapos ng kanyang mahusay na pagganap sa seryeng It's Okay to Not Be Okay, katutubong vampira naman ang gagampanan ni Carlo Aquino sa pelikulang The Time That Remains. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. From Manong Matmat to Matias, real quick. Finale na mamaya ng It's Okay to Not Be Okay at si Carlo Aquino. From one remarkable project to another, agad-agad. Para yan sa global release ng Filipino Netflix original movie na The Time That Remains. Hindi kita susukuban. Ang The Time That Remains, ang kauna-unahang all-Filipino period film na folklore meets love story ang atake. Exciting. Hindi ko nga ina-expect na magiging original itong... When I was doing this, sabi ko, masaya lang to kasi vampire ako. And I always wanted to play a vampire. Wow. Tapos yun, nangyari. And then, wala, overwhelming and happy na at my age, nakakagawa ako ng mga
ng mga ganito kagaganda na projects. At madami pa Madami naka-line pa, may up. FilmFest pa ako. Yes. Kung sa It's Okay to Not Be Okay, isip bata si Carlo. Sa pelikulang ito, isa siyang katutubong vampira na nabubuhay na ng 400 years. Si Manong Matmat kasi is childlike. And si Matias naman kasi is centuries old. Sobrang balik. Extreme. Magkalayo talaga sila. So, yung psyche iba. Patutunayan ng The Time That Remains ang kasabihang love is eternal dahil mai-in-love si Carlo sa karakter ni Lilia, played by Jasmine Curtis Smith at Bing Pimentel. Napapanood na ito sa Netflix globally. Pero bago kayo mag-binge watch, panoorin muna mamaya ang finale ng It's Okay to Not Be Okay dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, lalaking kawatan na trap sa pinagnakawan niyang vape shop. Senior citizen sa Tondo, Maynila, ninakawan ng wallet ng kapwa senior citizen. At matapos masangkot sa mga kontrobersya ng pambababae, John Estrada, handa raw na muling pakasalan ang misis na si Priscilla Mireles. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakulong sa nilooban niyang tindahan ang isang magnanakaw sa Quezon City. Ikinandado ng mga responding pulis ang tindahan nang maaktuhan nila ang suspect. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Naka-flashlight pa ang isang lalaki nang looban ang isang vape shop sa barangay Sauyo, Quezon City. Isa-isa niyang hinalungkat ang mga cabinet ng shop para maghanap ng nanakawin. Nang palabas na siya ng vape shop, ikinandado na pala ng mga responding police ang steel door. Lingid sa kaalaman ng suspect, ay namonitor pala ng may-ari ng vape shop ang CCTV, kaya niya nakita ang kawatan. Tiyempo namang may nagpapatrolyang pulis sa lugar, kaya agad na nakapagsumbong ang may-ari. So na-timingan ng may-ari na merong mga nagro-ronda, yun, pinara niya, tapos hinintayin lang nila ito lumabas. So for safety reason, hindi nila pinasok agad para makita din kung armado itong tao o hindi. Arestado ang suspect na napag-alamang dati nang nakulong. Since 2019, meron na siya mga series of robbery, theft, 9165. So meron din siyang malicious mischief na kaso. So hindi na bago ito sa gawain ng tao na to. Aminado naman ang suspect sa krimen. Nagawa niya raw ito para may pampagamot sa may sakit niyang anak. Kahit sino mo po nga basta't may sakit yung anak, may isipan uling gumawa. Nagawa ka man no yun, pero pinagsisisihin ko na po yun. Nahaharap ang suspect sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline. Hannibal Talete, News 5. Sa pool sa CCTV ang salpukan ng isang tricycle at MPV sa intersection sa Olongapo City. Sa video, makikitang papalapit sa intersection ng tricycle. Bigla naman dumating ang MPV at bumangga sa tricycle. Umikot pa ang tricycle at hindi nakagalaw ang driver. Kapwa sugatan ang tricycle driver at kanyang pasahero. Sumuko naman sa Traffic Bureau ng lungsod ang driver ng MPV. Sa Quezon City naman, tumagilid ang isang van sa EDSA Kamuning southbound matapos araruhin ang 6 na mga concrete barriers. Nagtulungan ang mga MMDA para mailabas ang driver sa van. Ayon sa driver, nakatulog siya sa pagmamaneho matapos ihatid ang kaibigan sa Cabuyao, Laguna. Nagkilos protesta ang mga estudyanteng galit sa sobrang korupsyon sa gobyerno. Panawagan nila isa publiko ang investigasyon ng flood control scandal. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, gaano karami mga estudyante ang lumahok sa rally?
Julius, higit 1,000 estudyante ang lumahok sa isang kilos protesta sa Mendiola laban nga sa malawakang katiwalian sa gobyerno. Giit na mga kabataan, itong pagsama nila sa kilos protesta ang kanilang paraan para ihayag ang kanilang galit doon sa mga sangkot sa katiwalian. Nag-walk out sa kanilang campus ang grupo ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Metro Manila. Paraan daw nila yan para ipakita ang galit at dismaya nila sa paulit-ulit na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nagmarcha rin ang mga iskolar ng bayan mula sa UP Manila at Diliman sa Taft Avenue at U-Belt papuntang Mendiola. Mariin nilang kinokondena ang katiwalian sa administrasyon na nagresulta raw sa sunod-sunod na pagtabyas sa budget sa sektor ng edukasyon. Danas po namin lahat na kulang pa po yung pondo na edukasyon, lalo na sa sitwasyon ng UP Manila na kulang-kulang ang mga pasilidad o kaya naman sira-sira pa po. Panawagan nila maging transparent ang Independent Commission on Infrastructure o ICI sa ginagawa nilang investigasyon sa flood control scandal. At para mas mapakita natin yung transparency natin sa mga mamamayang Pilipino, dapat lahat ng proseso, lahat ng paglilitis with regards to flood controls anomalies, dapat ipinapublicize po ito at inila-livestream. Hindi nga natin alam kung ano nangyayari sa ICI, di ba? Ano ba? So, umapansin mo, wala pa rin na-arrest ng contractor. Nauna nang sinabi ng ICI na hindi raw pwedeng isapubliko ang pagdinig para maiwasan ang anilay trial by publicity o panghuhusga ng taong bayan sa mga dawit na personalidad. Julius, idinaan naman sa noise barrage at candle lighting protest ng trillion peso march movement ang kanilang protesta. Simultaneous itong aktibidad sa iba't ibang lugar sa bansa na susundan ng isang misa. Iisa ang sigaw nila, mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian at maging transparent ang ICI sa kanilang investigasyon. Julius? Maraming salamat, Camille Samonte. Na-sweep ng Team Asia ang unang araw ng Reyes Cup 2025. Kabilang sa nagwagi ang tandem ni Pinoy Rising Star AJ Manas at last year's MVP na si Aloysius Yap sa doubles event. Bumida rin ng isa pang Pinoy at World Pool Champion na si Carlo Biado. Wagi ang Team Asia sa lahat ng 4 na games sa unang gabi ng torneo. Crucial ang mga panalo para madepensa nila ang corona. Tuloy-tuloy pa rin ang harapan ng top few players hanggang sa final round sa linggo. Susunod, lindol na naman. Surigao del Norte nakaranas ng magnitude 6 na pagyanig. UV Express ng araro ng mga motorsiklo, isa ang patay. At gymnast na si Carl Eldrew Yulo niregaluhan ng kanyang ina ng brand new car. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Magkakasunod na lindol ang yumanig na naman sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang dyan ang magnitude 6 na lindol sa Surigao del Norte. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa kuha ng CCTV sa computer shop na ito sa General Luna sa Surigao del Norte, kita ang biglang pagyanig. Napatakbo palabas ang customer, pati ang isa pang babaeng nasa loob ng bahay. Sa restaurant namang ito, naglilinis pa ng bintana ang isang staff nang biglang lumindol. Sa isa pang CCTV footage, kita ang pagyanig sa kalsada. Ang napadaang motorsiklo, nagdahan-dahan ng andar. Kuha naman yan ng CCTV sa Surigao City. Napababa sa second floor ng bahay ang isang babae kasama ang kanyang anak.
lumabas sila ng bahay. Naramdaman din sa Surigao del Sur ang lindol. Sa bayan ng Kantilan, sapul sa video ang pag-uga ng refrigerator at ng ibang gamit sa kusina. Grabe! Ayon sa FIVOX, magnitude 6 na lindol ang tumama sa Surigao del Norte. Sa bayan ng General Luna ang epicenter ng lindol at naramdaman sa mga karatig na lugar. Higit 300 aftershocks nang naitala. Paglilinaw ng FIVOX, walang koneksyon ang lindol sa Surigao del Norte sa mga nagdaang lindol kamakailan. Hindi rin daw magre-resulta sa The Big One. So magkakaibang earthquake generators po ito. These are not connected to the West Valley Fault. We're part of the Pacific Ring of Fire. And again, yung sunod-sunod na pagyanig only shows that we are seismically active. Ilang oras lang matapos ang pagyanig sa Surigao del Norte, isa pang lindol ang tumama sa Pagudpud, Ilocos Norte. Naglabasan sa kalsada ang mga nakaramdam ng magnitude 5.2 na lindol. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Naglatag na ng plano ang MMDA para maibsan ang matinding traffic sa papalapit na holiday season. Mula November 17 hanggang December 25, magiging 11 a.m. hanggang 11 p.m. na ang mall hours. Papayagan lang din ang mga sales sa mga mall tuwing weekend at kailangan mag-abiso sa MMDA. Ang pag-deliver naman ng mga supplies sa mga mall ay papayagan lang mula 11 p.m. hanggang 5 a.m. Pansamantala rin munang ititigil ang mga road repair at pagsapit naman ng December 24 hanggang January 2, papayagan ng mga provincial bus na dumaan sa EDSA. Sa Cubao, Quezon City, ang nakalaang terminal para sa biyaheng norte, habang sa PITX at Pasay Terminal naman para sa biyaheng south. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Hello, Love Again nga ba ang kauuwian ng love story ni na John Estrada at asawa niyang si Priscilla Mireles matapos ang usap-usapang hiwalayan? Sa interview ng PhilStar kay Estrada, sinabi ng aktor na handa siyang ayusin ang relasyon nila ng asawa at kung pareho raw sila ng feelings. Hindi siya o handa siyang pakasalan ulit ang tinawag niyang love of my life. 2011 nang ikasal sina John at Priscilla. December 2024 naman ang kumpirmahin ni Priscilla na hiwalay na sila ng asawa dahil sa umano'y issue ng third party. Susunod, UV Express ng araro ng mga motorsiklo sa Commonwealth Avenue. Isa ang patay. Isa pang exclusive, lolo sa Tondo, Maynila, ninakawan ng kapwa senior citizen. At Claudine Barreto, balik prime time sa TV dito sa Kapatid Network. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sapul sa CCTV ang pagnanakaw sa isang lolo sa Tondo, Maynila. Ang suspect, isa ring senior citizen. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco, exclusive. Ugod-ugod nang naglalakad sa eskinita at nakatungkod ang 80 years old na lalaking yan sa Tondo, Maynila. Nag-cruise ang landas nila ng lalaking nakapula. Ilampasan niya ang matanda pero ilang saglit, binalikan niya ang lolo at sapilitang kinuha ang wallet sa bulsa ng matanda. Dahil nga hirap maglakad, hindi sapat ang lakas ni lolo para habulin ng sospek. Nakatakas ang kawatan. Kwento ng biktimang si Lolo Bonifacio, kakagaling niya lang na remittance center para kumuha ng pera padala ng kanyang anak at papunta sa drugstore para bumili ng gamot nang mangyari ang pagnanakaw. Laman ng wallet ang 2,000 pisong pera niya. Siyempre, malaking bagay sa akin yun eh. Nakita niya akong mahina eh. Wala, hindi ako nakatungkod ako. Agad namang nahuli ang suspect na napag-alamang senior citizen din pala. So yung suspect, normally, lumalakad ng as is, kala mong walang nangyari. Opo. Then tinrack down namin,
hindi yung taga rito. Tsaka ang sa amin lang po yung victim, ang residente. Napag-alamang ding may record ang suspect sa barangay dahil sa iba't ibang reklamo. Hawak na ng Manila Police District Station 1, Rahabago ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Sinalakay ng mga otoridad ang isang dugyot o manong care facility sa Bukidnon. Ilang senior citizen at PWD ang nasagip. Ania sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nanlilimahid na ang sahig, matigas ang higaan. Ang isa may katabi pang inidoro. Maalikabok at marurumi ang mga kwarto. Ganyan dinatna ng mga tauhan ng DSWD ang isang home for the aged sa Maramag, Bukidnon noong Sabado. Nagsagawa ng rescue operation ang mga otoridad dahil ayon sa DSWD, hindi sumusunod ang care center sa mga requirement para mabigyan sila ng permit to operate. February pa raw nang abisuhan nila ang mga namumuno rito. Pero hanggang ngayon, marami pa ring umanong paglabag ang center. Gaya na lang ng walang nakabantay ng kwalipikadong caregivers at mga medical team. Kung mapapansin natin dito sa loob, merong anidoro. Itong anidoro, katabi naman nito ang kanilang katre. At kung mapapansin natin dito sa itaas, meron naman siyang ilaw, pero dito sa kanilang bintana, medyo nilalawa na. At sa loob naman, mapapansin din natin na medyo maalikabok din. At dito naman, may gripo sa loob ng kwarto pero paminsan-minsan walang tubig. 17 nananatili sa center ang na-rescue at inilipat sa pasilidad ng DSWD sa bayan ng Manolo, Fortich. Isa-isa silang sinuri. Yung iba kinakailangan pang i-oxygen dahil nangihina na. Ang iba naman tila takot na sa tao. Mahirap yung kondisyon nila, nakakaawa talaga. May iba sa kanila na parang natatakot sa tao, even no, parang hesitant sila na parang natatakot silang hawakan. Ayon sa kaanak ng mga na-rescue, hindi umano nila alam na illegal ang center. Hanapan namin ng yung facility na mas kuan sa kanya kasi hindi siya dito pwede kasi pagbata dito, yung legal na. Pero paglilinaw ng may-ari ng Home for the Aged, may permit naman sila sa munisipyo at sa Security and Exchange Commission. Actually, registered kami sa sa SIC at saka registered kami sa province. Ang kulang namin, pinag-process pa namin yan. Hanggang ngayon, noon panahon, hindi pa namin nakuan, na naman dito naman ang permit to operate, permit sa munisipyo. Kasi lang hindi lang naman magkulap ang makuha ang sa DSWD ang registered. Kulang kami sa financial. Layon daw nilang tulungan at sagipin ang mga matatanda na walang matirhan at sa kalsada lang natutulog. Kaya umaasa silang makakabalik sa kanilang operasyon. Yang panawagan ko lang sa DSWD, tulungan naman niyo kami, no? Kaya hindi naman kami kompetensya sa inyo. Naggawa lang kami ng sa kapwa nating tao, Pilipino. Sa ngayon, sarado na ang pasilidad habang nasa pangangalaga ng DSWD ang ilan sa mga nasagip na individual. Ang iba naman kinuha na ng kanilang mga pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Dumepensa si Health Secretary Ted Herbosa sa viral video kung saan sinabi niyang bahala na ang LGU na magpaliwanag sa mga nakatengang Super Health Center. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. At least tayo nag-expose. Well, it's better tayo nag-expose kesa tayo in-expose. Bahala na sila magpaliwanag si LGU. Viral ang bahagi ng live stream na yan kung saan maririnig si Secretary Ted Herbosa habang ini-inspeksyon ng isang nakatiwangwang na Super Health Center. Marami ang nagtaas ng kilay sa komentong yan dahil tila naguhugas kamay daw ang ahensya. Deleted na ang video at agad nagpaliwanag ang kalihim. The problem in government is that I get all the blame. Remember, if the health system is poor, even if it's devolved, who do you blame? The Secretary of Health. Everybody blames the Secretary of Health for poor health care. Even if I'm not the one running the healthcare system. Una nang ininspeksyon ng DOH ang hindi tapos na Super Health Center sa Marikina at ang delayed na pagbubukas ng isa pang health center sa Antipolo.
Parehong nagtuturoan ng DOH at ang dalawang LGU kung sino ang may pagkukulang. Ang investigasyon sa mga health center ang dahilan, kaya ipinatawag sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si Herbosa. Ayon sa kalihim, nadagdagan pa nga ang super health centers na hindi napapakinabangan. Mula 297, nadagdagan pa ito ng 3. Ayon kay Herbosa, sinabihan siya ng ICI na ipagpatuloy ang investigasyon. Inirekomenda rin ng ICI na dapat humingi ng tulong ang DOH sa taong bayan para matukoy ang iba pang palyadong health center. Pera naman to ng mga taong bayan. So yung taong bayan na rin ang mag-report sa akin ng mga facility na nakapadlock or hindi gumagana. Sisilipin daw ng DOH kung may mga anomalya sa mga ire-report na proyekto. Pag-iimbestiga sa anumang infrastruktura ang mandato ng ICI, pero sa ngayon daw, sa flood control projects muna nakatuon ng pansin ng komisyon. Mahigit 200,000 flood control projects pa ang kailangan imbestigahan. Pero kapag nagkaroon na rin ng kapasidad ng komisyon, ay masisilip na rin ang iba pang proyekto. Sa labas naman ng ICI, isang grupo ang nagprotesta. Panawagan nila ang mabilis na pagresolba sa korupsyon at pagsasapubliko ng mga pagdinig ng komisyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nilaglag umano ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon ng kanyang ama sa isiniwalat niyang korupsyon sa overpriced laptops sa DepEd. Yan ang napansin ni Yusek Claire Castro nang mapanood ang pahayag ng bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng department. Madaming reports of corruption inside. Oo, lalo na nung panahon ng tatay mo. Dito talaga mas ilalaglag mo tatay mo dito. Hinimay ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang personal vlog ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang forum. Ayon sa bise, ginamit ang confidential funds ng DepEd sa investigasyon sa mga umano'y anomalya sa ahensya, kabilang ang pagkuha ng overpriced laptop na dumaan daw sa ilalim ng procurement service ng Department of Budget and Management. Hindi nga sa amin nangyari yung procurement. Oh, di ba, mga ka-clear? Nilalaglag niya ang tatay niya dito. Sige, papakita ko sa inyo kung bakit. Diba? Inamin niya, hindi sa kanya. Ayon kay Castro, nilaglag ni VP Sara ang administrasyon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isiniwalat niyang korupsyon sa overpriced laptop sa DepEd. Tanong ni Castro, nasaan na ang resulta ng mga investigasyon kung totoong dito ginamit ang kontrobersyal na pondo? Ang daan-daang milyong pisong confi funds ng DepEd at ng Office of the Vice President ang isa sa mga basehan kaya pinapa-impeach ang bise. Ayon kay Castro, higit 1.5 million laptop, libro at iba pang gamit sa classroom ang nakatenga sa mga warehouse noong 2020. Sa ngayon, inaksyonan na raw ito ni DepEd Secretary Sonny Angara. Sa panayam naman sa programang Sa Totoo Lang, ibinalik ni Yusek Castro ang pagdududa ni VP Sara kung bakit nasabi ni PBBM na hindi aabot sa kanya ang investigasyon ng anomalya sa flood control project. Una na ring sinabi ng bise na kumpiyansa siyang hindi siya madadawit sa issue. So, kung sasabihin niya na siya ay hindi sure siya na hindi siya madadawit, o saan niya kinuha yon? May bolang kristal ba siya? Sa ngayon, idinadawit sa issue ang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Bongo. Sabi ng senador, nililihis lang ang investigasyon at dinadamay ang kanyang pamilya na sinasabing konektado raw sa mga proyekto ng mga diskaya. Tingin ko huwag siya masyado malungkot kung kaya naman niya ipagtanggol yung sarili niya. Hindi naman siya kailangan na parang nakakaawa yung dating kapag nagkakaroon siya ng press con. May pahayag din si Castro sa mga diskaya na unang nagsabing hindi nakikipagtulungan kung hindi sila gagawing state witness. Tingin ko hindi naman sila magiging kawalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Nandito na po yung ating ika-18 bagyo ngayong taon at ang ating ika-3 bagyo ngayong buwan ng Oktubre. Yan po ang bagyong Ramil. Kanina po madaling araw yan po ay naging bagyo at sa kasalukuyan ito po ay nasa tropical depression category na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 55 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 km per hour. Ito pong bagyong Ramil ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 640 km east ng Huban, Sorsogon. Nandito po yan sa dagat. Yan po ay kumikilos pa west-southwest or pasubsub po sa bilis na 25 km per hour. Dahil po doon sa high pressure area na may dito po sa may area ng Japan. Hanggang bukas, yan po ay kikilos pasubsob hanggang pababa at
maaaring bukas yan po ay mag-recurve na pataas. Meron tayong inaasang landfall niyan or pagtama sa lupa dahil nga mas maaga po yung sumusubsob, mas maaga rin po yung ating paglandfall niyan dito po sa area ng Birac o dyan po sa area ng mainland Luzon if bumaba pa po yan ng konti. Babaybayin po niya ng itaas na bahagi ng Bicol Region, kasama po dyan ang areas ng Calabarzon hanggang sa makarating dito sa areas ng hilagang bahagi ng Quezon or southern portion ng Aurora sa darating na linggo. At babaybayin nga niyan ang Central Luzon palabas dito sa may West Philippine Sea at maaaring sa darating na Lunes, yan po ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, yan po ay nasa dagat pa, pero kasabay po ng paglapit niyan, maaaring bukas ng umaga, apektado na po ang malaking bahagi ng Visayas, particularly ang Eastern Visayas, kasama na po dyan itong Eastern section ng Bicol Region, kasabay nga ng paglapit nito pong Bagyong Ramil dito sa areas na yan. Habang maglalandfall na po yan, o tatama dito sa area ng Bicol Region, kasama po dyan ang area ng Sorsogon, mas madadagdagan naman po yung ating mga pagulan sa areas ng Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, kasama na po dyan ang hilagang bahagi ng Visayas. At yung ating mga pagulan naman dito sa areas ng Central Luzon, mas mararamdaman po natin yan sa darating na linggo. Mula bukas ng gabi hanggang sa darating na linggo, increasing po or mas madadagdagan po yung ating mga pagulan dyan. Kasama po dyan ang malaking bahagi ng Central Visayas, Central Luzon nga, kasama po dyan ang Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, maging dito sa Zambales at Bataan. Kasama na rin po dyan ang Metro Manila at meron din tayong mga pagulan dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Again, yan po ay tatawid sa ating bansa at maaaring sa darating na Sunday ng gabi at Lunes ng madaling araw, yan po ay palabas na dito sa may West Philippine Sea. Ito pong ating inaasahang pagulan na maaaring idulot ng Bagyong Ramil ay posible pong magdulot ng mga malawakang pagbaha at mga flash floods at landslides. Kaya doble ingat po tayo dyan. Dito sa Metro Manila, magpapatuloy po ang maulap na panahon bukas. Mas magiging maulap po sa darating na gabi hanggang sa Lunes ng umaga. Dyan po natin mas mararamdaman ang epekto ng Bagyong Ramil dahil aakyat nga yan at didikit dito sa may area ng Central Luzon. So meron din po tayong mga posibleng malalakas na pagulan at minsan may kasama rin po yung pabugso-bugsong hangin. So doble ingat po tayo niyan. Ngayong weekend, lalong-lalo na sa darating na linggo. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura. Lagi may panahon para sa iyo. Sa Frontline News Abroad, muntik nang masunog ang isang bahay sa North Carolina sa Amerika. Ang salarin, ang alagang aso. Sa video, nagulantang ang asong si Colton nang umusok at magliyab ang nilalarong device na may battery. Agad namang nakatakbo si Colton at pinanood ang nasusunog na carpet. Hindi na nakita sa video pero buti na lang. Dumating kaagad ang mga bombero kaya hindi na kumalat ang sunog. Nailigtas din si Colton. Ayon sa mga bombero, bago umalis ang pamilya na i-charge nila ang device na may lithium-ion battery pero hindi na itago ng mabuti. Nakuha ito ni Colton at nginat-ngat hanggang sa tuluyang sumabog. Nang dahil naka-earphones, muntik madisgrasya ang isang babae sa Turkiye. Sa kuha ng CCTV, makikitang tumingin muna sa kanyang kanan ang babaeng may nakasalpak nga na earphone sa tenga bago siya naglakad patawid sa riles ng tren. Pero wala siyang kamalay-malay na may paparating ng tren. Mabuti na lang agad siyang hinawakan ng CQ at hinila pabalik sa platform kasabay ng biglang pagpreno ng tren. Paalala ng pamunuan ng tren sa kanilang mga pasahero ay maging maingat sa rail system. Nakuha na ng Capital One Solar Spikers ang una na ng panalo sa PVL Reinforced Conference. 4 na sets ang kinailangan ng Capital One para mapatumba ang Next Led Chameleons. Nagpakawala ng 39 points si import Alexandra Bitsenko. Ito rin ang unang panalo ng top overall rookie Bella Bilen bilang professional player at nagambag siya ng 15 points. Na-sweep naman ng Farm Fresh Foxies ang Signal Super Spikers. Umakyat na sa 2-0 ang win-loss record ng Foxies habang winless pa rin ng Signal. Naka-21 points si Trisha Tubu para pangunahan ang Foxies. Sweep din ang panalo ng PLDT high-speed hitters kontra Chocomucho Flying Titans. Ito ang ika-15 sunod na panalo ng PLDT mula pa noong PVL on tour. Player of the game si Savvy Davison with 19 points. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, isang brand new car ang regalo ng gymnast na si Carl Eldrew Yulo sa kanyang ina na si Angelica Yulo.
Sa kanyang post, ibinahagi ni Carl ang litrato ng kanyang ina habang nakatayo sa harap ng puting SUV. Caption niya, "I hope I made you happy sa gift ko sa inyo ni Papa." Quote unquote. Si Carl ay kapatid ng Olympic gold medalist gymnast na si Carlos Yulo. Bukod sa 2024 Olympic win ni Carlo, nagtrend din noon ang hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang nanay na si Angelica na nag-ugat sa umano'y problema sa pera at sa fiancé ni Carlos na si Chloe. Ito pa nga, balik Primetime TV ang aktres na si Claudine Barreto dito sa Kapatid Network. Si Claudine po ang newest addition sa lalo pang umiinit na kwento ng aksyon o ng action seryeng Totoy Bato. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfoy. May Primetime royalty comeback at mangyayari yan sa mas pinatinding kapatid action serye na Totoy Bato, ang pinakabagong magpapayani sa Pook Paraiso. Walang iba kundi si Optimum star Claudine Barreto, nagaganap bilang si Diamond. Talagang nagustuhan ko yung kwento ni Totoy Bato, at the same time nagustuhan ko yung role ko as Diamond. And of course, pag nalaman mo ang mga katrabaho mo ay sina Miss Yula Valdez, Mr. Jano Gibbs, ganyan, talagang hindi mo pwedeng sayangin yung opportunity na yon. Sino nga ba si Diamond sa buhay ni Totoy? Diamond is the sister of Gemma, the mother of Totoy Bato na namatay. Nawala siya ng matagal at nangako siya na magbabalik siya para protektahan at paghigantihan at isa-isang patumbahin ang lahat ng kalaban. But what is this? Kung may aksyon na aabangan, hindi rin naman mawawala ang kilig sa muling pagkasama ng 90s love team na Claudine at Mark Anthony Fernandez. In fairness, may spark pa rin ang Clau-Mark tandem nang makachikahan sila ng News 5. Mark kasi, even if, we broke up na hindi okay, parang pag nagkita kami, parang wala na lahat. Tan kami pareho. Pero walang bitterness pagdating kay Mark. Samantala, nilinaw naman ni Claudine ang chika na nag-change name na siya from Barreto to Yan. Gusto ko lang i-clear, hindi ko sinabi na ako si Claudine Barreto, Yan. Hindi ko na natapon ko na ang Barreto. Of course not. It's not like that. Like what I said, it's not about Rico anymore. It's about Tita Sita and I having a relationship talaga and the family. And na ngayon, I can say that I am Sita Yan's daughter. Yun na! Mapapanood na si Claudine sa Totoy Bato starting next week sa Primetime Panalo ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, UV Express ng araro ng mga motorsiklo, isang patay. At the new jukebox queen na si Marimar Tua may bagong kanta. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nang araro ng mga sasakyan at motorsiklo ang isang UV Express sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Isa ang patay at 4 ang sugatan sa umano'y insidente ng road rage. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Napahiyaw ang mga nasa loob ng isang sasakyan nang makita ang UV Express na inararo ang 3 motorsiklo sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Sa hiwalay na kuha, kita ring humarurot at pagewang-gewang ang parehong UV Express. Muntik pa itong sumagi sa isang truck. Nag-U-turn ito at binangga ang plastic barrier. Nagkalat ang mga nasirang parte ng mga nabanggang motorsiklo. Napaupo rin sa tabing kalsada ang isa sa mga nabanggang rider. Sa tala ng mga pulis, di bababa sa 4 ang napaulat na sugatan. May isa ring namatay.
Ayon naman sa ilang kaanak sa ospital na nakausap ng News 5, 11 ang nasugatan. 2 sasakyan at 13 motorsiklo ang nadamay. Kwento ng isang driver na nakakita sa disgrasya bago ang insidente ay tila may humahabol na sedan sa UV Express. Parang sadya talaga, parang sadya yung Kasi sa inner lane sila, galing sila sa U-turn slot ng Techno Hub eh. Tapos bigla siyang parang sinadya niyang bagain yung mga motor na nakapark. Nahuli ring kalaunan ang nang-ararong driver na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Inimbestigahan pa kung ano ang ugat ng insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, level up na ang ultimate bida orchestar ng singgaling na si Marimar Tua. Matapos manalo, may bagong single ang tinaguriang New Jukebox Queen. Under MQuest Music, inirelease na ang kanta ni Marimar na May Forever Ba. Ang pop ballad na yan, available na sa mga major streaming platforms. May forever ba o panaginip para sa atin? Isang pangakong nawawala sa hangin. At kasama nga po natin live sa Frontline Pilipinas ang the new Jukebox Queen, Miss Marimar Tua. Welcome sa Frontline Pilipinas. Hello po, Miss Jervy, Sir Hello. Julius, and Miss Cheryl. At hello po sa ating po mga kapatid. Magandang gabi po. Kamusta po kayo? O, diba? Lively! Congratulations sa bago mong single. Tungkol saan ba itong kantang May Forever Ba? Yung akin pong bagong single na May Forever Ba ay tungkol po sa lahat po ng mga taong naghahanap ng kasagutan. Kung may forever nga po ba talaga? Kayo po, naniniwala po ba kayong may forever? Feeling ko naman meron. Yes na yes. Very good answer. Nanonood si Mamo. Yes, lahat po tayo ay naniniwalang may forever, di ba po? Siyempre, ang forever po ay darating sa tamang panahon. At kung totoong nagmamahal ka talaga, may forever Ikaw para ba, may sa'yo. forever ka na? Kaya nga po ako nandito, tinatanong ko nga rin po, nasaan na kayo forever ko? Wala ba pong forever? Darating din yan. Oo nga po eh. Pero how do you feel? Ano yung pakiramdam na ikaw na nga yung susunod na Imelda Papi? Wow! Wow, grabe. Diba? Hindi sinasabi. Sobrang grateful po, sobrang honored na maihalin tulad po sa nag-iisang OPM Jukebox Queen, Miss Imelda Papin. Sobrang grateful po ako at isang malaking karangalan po para sa akin na maihalin tulad po kay Miss Imelda po dahil inspirasyon din po siya katulad ng nanay ko. Kaya po nahilig po talaga ako sa mga jukebox song, mga OPM song dahil yun po yung hilig po ng aking nanay. At syempre, sasamantalahin ko na po yung pagkakataon. Maraming salamat po pala, kundi po dahil sa MQuest Music, MQuest Artist, syempre kaila Boss Jane, Boss Jan, Boss Shena, Boss Jeff Remillo, and of course, Sir Benny. Ayan, siya po nag-compose and tumamla din sa aking coach. Maraming salamat po. Sila po ang dahilan kung bakit naririto po ako. At syempre si Lord. Thank you po sa opportunity at sa blessing. Panindigan na natin yan, the new jukebox. Parinig naman. Sample naman. Palakpakan po muna tayong lahat. May forever ba o panaginip para sa atin? Isang pangakong nawawala sa hangin. May forever ba o saglit nga lamang? At kung meron man ito, ay pasasaan. Ganda ng boses. Saan ba namin pwedeng mapakinggan yan, Marimar? At ito na nga po, mga kapatid, supportahan niyo po ang My Forever Ba, written by Sir Benny Saturno and produced by MQuest Music. Available na po yan sa lahat po ng mga major streaming platforms. Maraming salamat po! Siguradong magte-trending yung kantang yan. Thank you so much Jambi po. lang, feel na feel eh. Thank you!
Salamat din po sa lahat. Thank you po. Congratulations. Thank you po sa inyong lahat. Abangan niyo ulit kami sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.